Kung di pa kayo marunong magluto ng dinuguan, panoorin nyo to. Una, salain mo yung dugo. Kumamit ka ng strainer, make sure na malinis, salain mo siya na mabuti, make sure na walang mga debris. Tapos, pagkatas mo salain, iset aside mo lang. Tapos, i-ready mo na yung baboy. Ang pinili ko na part, kasim, kasi bukod sa malaman, mabilis din siya lumambot. Hiwain mo lang siya ng mga bite-sized na pieces kasi pag niluto mo yan, liliit pa naman yan. Pag ginagawa ko, nahihiwalay ko yung taba dun sa karne na part kung bakit mamaya malalaman nyo. Tapos after nyo siya hiwain lahat, isiso nyo lang ng asin tsaka paminta, tapos set aside ulit. Tapos next, hiwain nyo naman yung aromatics nyo. Sibuyas, bawang, tsaka siling haba. Yung iba naglalagay ng luya tsaka ng tanglad, bahala kayo, choice nyo yun. Ako masanay ako sa sibuyas, bawang, tsaka siling haba lang. Hiwain mo lang siya ng mga pangkisa na size, dice mo lang ganyan. Tapos, set aside. Magluluto na tayo. Naalala nyo yung hiniwalay na taba? Yun yung unang gigisahin nyo. Hintayin mo siya magmantika at saka crispy yung. Ngayon, para makuha mo yung crispiness, no, kailangan yung apoy mo alalay lang. Hindi masyadong malakas, hindi na masyadong mahina. Para hindi masunog yung taba. Pag crispy na yung pork, set aside mo, tabi mo lang. Pwede mo kasing toppings yun mamaya eh. Tapos, tsaka mo ngayon igisa yung sibuyas, bawang, tsaka sili. Gisa mo lang hanggang mamawis, tsaka lumabas yung amoy, yung aroma niya. Pag nangamoy na siya, namawis na, doon mo nang ilalagay yung laman na part ng kasim. Igigisa mo ngayon yung hindi naman masyadong tostado, basta magkaroon siya ng kulay. Parang ganito. Pag nag-brown na siya ng konti, pwede mo na ilagay yung suka, yung tubig, at saka yung laurel. Tawag dito, sangkot siya. Lutuin mo na talaga yung baboy nito eh. Like, papalambutin mo na siya. Paglagay mo na ng suka, tubig, tsaka yung laurel, medyo kiskisin mo lang yung ilalim para yung mga dumikit doon habang nagigisa ka ng baboy kanina, matanggal, tsaka sumama doon sa sabaw. Mahalaga yun kasi pampalasa rin yun. Pagkatapos nun, takpan mo lang, siguro pakuluin mo lang siya ng more or less 20 minutes. Technically sa part na to, lulutuin mo lang na may suka eh. Parang di masyado matapak yung asin niya. Pag okay na yung suka, luto na, kalagyan natin yung dugo. Bago nyo ilagay yung dugo, hinaan nyo ng konti. Hinaan nyo ng konti yung apoy. Bakit? Kasi pag nilagay nyo yung dugo ng kumukulo yun, mangyayari magbubuo po yung dugo. Pangit yung ending ng dinuguan nyo, may mga bubuo siya. So, ganito yung gagawin nyo. Habang binubuhos nyo ng pakunti-kunti yung dugo, dapat hinahalo nyo siya ng hinahalo. Para hindi agad mamuo yung dugo, para kumalat siya. So, habang binubuhos mo, huwag nang titigil. Haluin mo lang ng mabagal, haluin mo lang siya ng mabagal. Ganyan. Para malaman na luto na yung dugo, na pwede mo na siyang iwanan. Mag-iiba yung kulay niya. So, from pula, magiging brown, dark brown. Pag nandun na siya sa dark brown na stage, pwede mo na rin ilagay yung sili, tanggalin mo yung tangkay, ilagay mo na yung sili, tapos haluin mo lang siya ng haluin, tapos pwede mo na siya takpan. Pero wag nyo pa rin lalakasan yung apoy mahina pa rin yung apoy. So, takpan mo mga 10 minutes, pakuluin mo lang siya ulit. Kasi technically, luto naman yung baboy nito eh. Ang niluluto na lang natin, yung dugo. After nyo siyang pakuluan ng mga 10 minutes, kasawan nyo siya, check nyo kung kukulangan ba kayo sa alat, sa asim. Ako naglagay ako ng patis para mas malinamnam. Tapos noon, takpan mo lang ulit. Pakuluin mo lang ulit. Ito mga 5 minutes na lang. Pero yung apoy, hindi nyo pa rin siya lalakasan. Dapat medium lang yung apoy. Tapos nung pare, tapos ka na. Luto na yung dinuguan. Yun yan. Perfect syempre sa puto yan. Sausaw mo yung puto. Pwede nyo nang gawing sauce to ng crispy pata, crispy ulo, pisngi. Ewan ko kung anong pa yung puso nyo palutungin dyan. Lechong kawali, holen, tiles, gulong. Pero ako kanin at saka dinuguan lang. Solid na pare. Yun na. Tas, kain na.